ni Satanas para maging handa po tayo sa anumang pagkakataon na siya umatake laban sa atin. Alam po natin yung ating mga aksyon na gagawin. So tayo po'y magpasimula mga kapatid. Ang gawain ni Satanas at ang salita ng Diyos. Meron po tayong 5 puntos na pinanghahawakan po natin. Sabi po dito, pinapag-alinlanganan ni Satanas ang salita ng Diyos. Kung meron siyang isang bagay na ayaw niya na maunawaan at maintindihan at tanggapin ng mga tao, ay kilalanin yung Biblia bilang salita ng Diyos. At ito po ay nagpasimula, hindi kailan lang. Ito'y nagpasimula ng unang likhain ng Diyos ang tao, ay pinasimulan na ni Satanas yung kanyang ministeryo para guluhin ang sangkatauhan. Sa ngayon po dito sa Genesis 3:1-3, sabi dito, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang puno ng kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. So tingnan po natin mga kapatid, yung paraan ni Satanas. Ang Panginoon ay mayroong utos, eksakto, malinaw, madaling unawain, kumpleto yung salita. May pagbabawal, may dahilan bakit ibinabawal, at mayroong bunga yung dahilan na yon kung susuwayin ng tao yung pagbabawal ng Panginoon. Wala pong mahirap sa kautusan. Madali lamang. Ang kailangan lang talaga, ano ba yung susundin ko? Susundin ko yung sarili ko o susundin ko yung sinabi ng Diyos? Maniniwala ba ako sa iba o maniniwala ako sa Diyos? Yun lang po yan eh. Wala pong mahirap sa utos. Isa lang yung pinagbabawal ng Panginoon na huwag kakainin, lahat makakakain sila, wala namang tagutom, wala namang tagtuyot, hindi lang sabihin, walang bunga, walang kakainin, kaya natukso kami eh. Wala pong ganun eh. Wala pong dahilan para magkasala ang tao. Pero si Satanas ay gagawa ng paraan para madala yung tao sa pagkakasala. Pasinin po yung sinabi dito. Tunay bang sinabi ng Diyos? Ano bang ibig sabihin nito? Kini-question ni Satanas yung salita ng Diyos. Eh sinabi na nga ng Diyos eh. Huwag kayong kakain sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng paraiso, sapagkat sa oras na kayo kumain niyaon, walang pagsalang kayo mamamatay. So, eksakto, malinaw na malinaw. Pero pansinin nyo, tunay bang sinabi ng Diyos? Binibigyan niya ng tanong, yung nilagyan na ng Diyos ng tuldok. Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy na nasa halamanan. Pansinin niyo po, kung paano niya kine-question yung salita ng Diyos, kung paano niya minamali yung salita ng Diyos. Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy. Sinabi ba na marami yung punong kahoy? Sinabi ba na huwag kayong kakain sa lahat ng bunga ng punong kahoy? Hindi. Sinabi ng Panginoon, sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti masama, huwag kayong kakain. So alam nila yon, kung anong puno yun, kung anong bunga yon. Pero dito, papansinin natin, pinag-aalinlanganan ni Satanas sa alinmang punong kahoy. Nagagawa siya ng isang bagay na pagtatalunan. Nagagawa siya ng isang bagay na pag-aalinlanganan. Ngayon, dito pa lang, nagkaroon na siya ng pagwawagi. At sinabi ng sa babae sa bunga, o sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy na sa halamanan, ay makakakain kami. Tama, eksakto. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Tama na naman. Ni huwag niyong hihipuin. Hindi sinabi yan. At lalo na sabi nito, baka kayo'y mamatay. Lalong namali. So mga kapatid, ito po ang punto. Kung may isang bagay na gustong gawin sa atin ng Satanas, huwag tayong maniwala sa salita ng Diyos. Kaya nga marami po nagsasabi, ba't naniniwala kayo sa Bible? Gawa lang ng tao yan. Natural. Alam nga naman kalabaw gumawa niya. Di ba? Alam gawa ng tao. Pero pinili ng Diyos yung gumawa
para isulat yung Biblia na walang mali. Para maging basihan ng ating pananampalataya. Hindi himala, hindi ibang tao, hindi interpretasyon, yung mismong Biblia. Kaya nga yung Biblia pinababasa natin. Hindi tayo gumagawa ng mga magazine at sabihin natin, o ito, basahin niyo kasi ito yung tama para maintindihan niyo. Hindi. Yung Biblia pinababasa natin. Kaya nga merong mga pananampalataya, ayaw naman nilang babasa yung Biblia. Yun lang ginawa nilang magazine. Bakit? Kasi baka maligaw sila at hindi maniwala doon sa kanilang pananampalataya. Dahil iba'y sinasabi ng magazine, iba'y sinasabi ng salita ng Diyos. So ganyan po ang trabaho ni Satanas sa salita ng Diyos. At gusto ko rin po paalam sa inyo, si Satanas marunong. Katunayan, alam niya yung salita ng Diyos. At ang nakakalungkot, mas marami siyang alam kaysa sa atin. Kaya nga ito po ang punto Simpleng-simple. Para po halimbawa sa karate, lahat po ng klase ng martial art maganda. Pero kahit sa'yo na yung pinakamarinde na alam na kaalaman ng martial art, ito hindi naman ganun kasikat at hindi naman kahusay yung pagka-develop ng martial art. Kung ito ay nag-practice, itong pinakamagandang klaseng martial art niya, hindi naman niya pinag-practicean. Pag naglaban sila, sino mananalo? Yung nag-practice. Diba? Ngayon, kung magkakaharap at magkakadoop yung isang Kristiyano at saka yung isang kulto, yung Kristiyano hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, yung kulto, memorya ng memorya. Pagka nag-usap sila, sino mananalo? Yung higit na nag-aral. Hindi dahil sa yung tama. Kasi hindi ginawa nung tama yung dapat niyang gawin, kaya natalo siya. Kaya nga kung Satanas, mas maraming alam sa atin, mas memorya niya, at mas kaya niyang i-twist yung salita ng Diyos, tayo, limitado yung kaalaman natin, mananalo ba tayo? So, tandaan natin, ang sandata natin laban sa kamalian, sa kulto, sa atake ng diablo, sa pagdurusa, at sa lahat ng pagsubok at hamon sa buhay, yung salita ng Diyos. Paano ka haharap sa isang sitwasyon ng buhay mo na ang gagamitin mo yung salita ng Diyos? Kung hindi mo alam, babagsak ka talaga. Kasi hindi mo alam. Kaya nga po pinag-aralan natin salita ng Diyos. Ngayon, napakaganda. Nung araw, nung wala pang internet, wala pang computer, lahat sa libro lang. Ilan lang po ang nasusulat na mga printed na mga libro patungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, mag-download kayo sa cellphone ninyo, wala namang bayad. Merong Bible Dictionary, may Bible Commentary, may Bible Encyclopedia, may English, may Tagalog, may iba't ibang mga version. May paliwanag, may outline, may illustration. Kahit hindi ka nag-Bible school, makakagawa ka ng sermon. Makapag-aaral ka ng salita ng Diyos. Di po ba? Ang isa lang ang problema, yung puso. Aaralin ko ba? Gagawin ko ba? Magiging tapat ba ako? Magiging consistent ba ako? Kasi sa dami ng impormasyon, doon tayo nalilibang sa mga nagpapasaya. Hindi rin sa mga may natututunan. Parang ganito. Marami sa atin, sabi kumain sa mall. Pero sa totoo lang, gaano kamahal yung nasa mall na pagkain? At sa totoo lang din, alin ba yung mas masustansya? Yung niluluto sa bahay, niluluto sa mall? Sa bahay. Di po ba? Pero para bang ang kinasasabikan natin yung sa labas. Iba lasa. Wala nang problema yung lasa Lahat tayo gusto natin masarap. Pero maraming masarap, hindi masustansya. Maraming masarap, pero nakakasira ng kalusugan. So maglaan po tayo ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para hindi po tayo madaya ni Satanas. Sabi po dito sa Juan 10:10, si Jesus ang nagsasalita, hindi pumaparito magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Sino tinutukoy ni Jesus? Si Satanas. Kung meron siyang isang bagay na gustong gawin sa atin, magnakaw sa atin. Nakawin sa atin yung katotohanan. Nakawin sa atin yung tunay na kaligayahan. Nakawin sa atin yung tunay na kahulugan ng buhay. Nakawin sa atin yung kaalaman ng salita ng Diyos.
Magnakaw, pumatay. Ibig sabihin, sumira. Sumira ng relasyon. Sumira ng kinabukasan. Sumira ng kaisipan. Sumira ng kalusugan. Yan po ang trabaho ni Satanas. Guluhin tayo. 1:8:44, sabi ng Panginoon Hesus, tinutukoy sa Satanas, siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya ay sinungaling at ang ama nito. Marami pong i-offer sa atin ang sanlibutan. Nasasabihin, dito masarap, dito masaya, dito magtatagumpay. Pansamantala, meron ngang sarap, meron ngang pangsanlibutan tagumpay, meron ngang saya, pero yun nga po sabi ko sa inyo hindi lahat ng masaya, hindi lahat ng masarap, hindi lahat ng tagumpay sa Diyos. Pero binibigay niya yung mga bagay na malayo sa Diyos. Hinahanap natin kapayapaan, sa Diyos matatagpuan. Hindi yung security kasi marami tayong salapi. Hindi po natin sinasabing masama yung salapi. Ang sinasabi natin, kung yun ang pinanghawakan natin at hindi yung Diyos, yun po ang mali. So habang panahon, sinungaling Satanas. Tinatatuan ni Satanas ang salita ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakikilala ang masama at mabuti. Sa verse 4, makikita po natin, itinatatwa na. Dinideny na yung salita ng Diyos. Kanina, tinatanong lang niya. Pangalawa, pinag-aalinlanganan niya. Pangatlo, itinatatwa na. Pero ito po yung mahusay na pamamaraan ni Satanas. Sa verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng masama at mabuti. Totoo ba ito? Totoo. Totoo po ito. Pero, pag kumain lang ba para malaman yung masama at mabuti? Hindi. Pag sila'y tumanggi, malalaman nila yung masama at mabuti. So, magkaibang bagay yung nalaman mo yung katotohanan dun sa naranasan mo yung katotohanan. Magkaiba po yan. Kaya yung sinasabi pong experience is the best teacher, hindi ho sa lahat ng pagkakataon, tama yun. Experience is the best teacher pag maganda yung naranasan mo. Pero pagka mali yung naranasan mo, hindi maganda yun. Hindi mo kailangan danasin yung kapahamakan at problema para maniwala kang yun ay totoo at sabihin mo sa tao, mali yan, masama yan. Kaya mayroon po nagsabi, at yung quotation ay ganito, sabi niya, sometimes experience is not the best teacher because the tuition fee is too high. Meron ka malaking pagbabayaran. At yun po yung naranasan ni Eva at ni Adan. Hindi lang sila naapektuhan, hindi lang yung mga anak nila, lahat na magiging mga tao sa mundong mabubuhay, maaapektuhan. So yun po makikita po natin, bunga ng pagkakasala. So itinatatwa ni Satanas ang salita ng Diyos. Tayo po mga kapatid, kung tayo sumusuway sa salita ng Diyos, ano ginagawa natin? Itinatatwa natin ang salita ng Diyos. At pag tinatwa natin ang salita ng Diyos, ito po, mapag-iingatan ka ba ng Diyos? Hindi. Magagabayan ka ba ng Diyos? Hindi. Mapagpapala ka ba ng Diyos? Hindi rin. Pero yun ang gusto ni Satanas. Hanapin mo yung kasiyahan na labas sa salita ng Diyos. Labas sa kalooban ng Diyos. So yan po yung layunin ni Satanas sa buhay po natin. Kaya mag-iingat po tayo. So ano po dapat natin gawin? Pag-aralan, maigi ang salita ng Diyos. Magseryoso po tayo. Araw-arawin natin, maya't mayain natin.
Pangalawa, si Satanas at ang himala. So ginagaya ni Satanas ang himala at magpapagaling ng Panginoon Diyos. Sabi po dito sa Mateo 24:24, si Jesus ang nagsasalita sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati na ang mga hirang. Ibig sabihin po ng salitang hirang, Kristiyano na. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, kung mayroong isang bagay na dinudumog ang mga tao, yung pananampalataya kung saan mayroong himala. Mayroong nagpapagaling. Yan po ang katangian ng maraming Pilipino. Yan din po yung mga ginagawa ng mga Hudyo ng panahon ng Panginoong Jesucristo. Para maniwala kami, magpakita ka ng tanda. Ano sabi ni Jesus? Mga lahi ng walang pananampalataya, isang tanda lang papakita ko sa inyo kung paano si Jonas ay nasa loob ng dambuhalang, ng dambuhalang isda, ay gayon din naman ng mga tao, ang anak ng tao, sa ilalim ng lupa. Ano tinutukoy ni Jesus? Ako'y mamamatay, pagkalipas 3 araw, ako'y mabubuhay. Puro himala hinahanap nila. Sabi po sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng nagsugo ng Ama sa akin na nagsa langit. Marami mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsipagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kailan may hindi ko kayo nakikilala? Mga silayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano po sinasabi ni Jesus? Maraming mga tao na magkakaroon ng kapangyarihan, gagamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus, mangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi sila sa Panginoon. Ginagamit nila salita ng Diyos, kagaya rin Satanas, pinapalipit niya yung salita ng Diyos, yung katotohanan. Meron silang kapangyarihan, pero hindi sa Diyos nagmumula. Kasi kung may isang bagay na katangian po sa Satanas, yung tinatawag pong the great counterfeiter, ibig sabihin, manggagaya siya. O di ginagawa ng Diyos, gagayahin niya para isipin ng mga tao, siya yung Diyos. Kung naalala niyo, si Apostol Pablo sa bayan ng Pilipos, habang siya nangangaral ng salita, mayroon po isang dalagitan na nanghuhula, na pinayaman yung kanyang amo sa panghuhula. Sabi po sa Bible, 3 araw sumusunod yung babae na yon. At sinisigaw ng babae, narito ang mga lingkod ng Panginoon na magsasabi sa inyo ng katotohanan. Isipin niyo, pinopromote pa niya si Pablo. Nung mapag-alaman ni Pablo, sabi ni Pablo, masamang spirito, lumayas ka sa kanya. At umalis yung masamang spirito na wala yung kapangyarihan niya manghula. Tanong, bakit ginagawa ng babae? Para bang ganito po yan eh. Magkapareho lang kami. Hindi kayo magkaiba. Kaya okay lang kami. Hindi kami magkaaway. Magkasama kami. Hindi sila magkasama at sila ay magkaaway yun ng katotohanan. Pero bakit nagko-camouflage siyang magkaibigan? Para nga mapaniwala na pare-pareho lang. Kaya mga kapatid, marami pong pananampalataya ngayon. Maraming mga relihiyon ngayon. Marami kayong makakausap. Kung makikipagkaibigan kayo, makipagbarkada kayo sa kapwa natin. Huwag dun sa iba. Pag may healing sila, may speaking in tongues sila, merong slaying of the Holy Spirit, labas-masok ang Holy Spirit, hindi ho natin kapareho yun. Pag nawawala ang kaligtasan, hindi ho natin kapareho yun. Huwag ho natin silang barkadahin. Hindi ko sinasabing mamuhi kayo, pero huwag nating barkadahin kasi mahahawa tayo na para bang pareho lang. Hindi ho pareho.
Di bali kung kayo makikipagkaibigan, may layunin kayong madala siya sa tama, pero hindi yung, huwag natin pag-usapan pananampalataya, basta puro blessing pag-usapan natin. Hindi ho ganun eh. Kasi pag nakisama ka sa kanya, dahan-dahan, unti-unti, mahuhulog ka na doon sa mga maling paniniwala na parang sasabihin sa'yo, okay lang, pareho lang. Hindi ho pareho. Kaya mag-iingat po tayo. So maliwanag po yung sabi ng Panginoong Hesus, siya mismo nagsasabi. Hindi lahat ng mga ngaral, hindi lahat ng may kapangyarihan sa Diyos. Kaya hindi ho lahat na naghihimala. Hindi natin sinasabi yung Diyos hindi naghihimala. Pero kung ako tatanungin nyo, sa panahon natin, ang pinakamalaking himala ng Diyos ay ganito. Na yung isang napakasamang tao na nakikita nating wala ng pag-asa, niligtas ng Diyos at binago ng Diyos. Yung po pinakamalaking himala. Eh, Pastor, paano naman yung pagpapagaling? O sige, gumaling itong taong ito, pero hindi naman naging Kristiyano. Pag namatay, sa pupunta? Sa impyerno. So ano malaking pinakamagandang himala? Yung kagalingan ng kaluluwa o yung kagalingan ng katawang lupa? Si Satanas at ang himala. Pangatlo, si Satanas at ang mga tao. Ano ba yung layunin ni Satanas sa mga tao? Ito po. Dinadaya at binubulag ang kaisipan ng mga tao. Pangalawang Korinto 4:3 at 4, sabi ni Apostol Pablo, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano ba yung ebanghelyo? Yung mabuting balita ng kaligtasan. Na ibahagi mo, malinaw na malinaw, kahit grade 1, maintindihan. Pero hindi niya tinanggap. Ano yung ba't hindi niya tinanggap? Dahil siya nabubulagan. Meron pa akong binahagi na sabi niya, ganun lang, maliligtas na. Hindi ka ako ganun lang maliligtas na. Huwag mong gaganong-ganunin yung kaligtasan. Dahil mahal ang ipinambayad yan para magkaroon ka ng kaligtasan. Namatay si Jesus sa krus at kung naiintindihan mo yung pagdurusa niya, hindi mo sasabihin, ganun lang. Wala ka lang pinaghirapan, yun ang katotohanan, dahil si Jesus tumanggap lahat ng hirap para magkaroon ka ng kaligtasan. So sabi po dito, yung ebanghelyo ay katuruan ng kaligtasan, ang mabuting balita, ang ibig sabihin ng ebanghelyo, si Jesus ay namatay, nalibing, nabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, nagtagumpay sa laban sa kamatayan, laban sa kasalanan, at laban kay Satanas. Nagtagumpay siya para siya maging tagapagtubos ng kasalanan ng tao. Yun po yung ebanghelyo. So natatalukbungan, natatakpan dahil nabubulagan yung mga tao. Saan sila nabubulagan? Hindi dahil hindi mahirap ilawain yung salita ng Diyos. Ayaw nilang pamitawanan yung kasalanan. At pansinin niyo po sa verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Ito po. Kanino pinamahala ng Diyos yung sanlibutan ng kanyang likhain? Kay Eva at kay Adan. Ano sabi ng Diyos kay Adan? Adan, sabi po doon, kayo'y magkakaroon ng kapamahalaan sa lahat ng mga hayop. Sa himpapawid, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Kayo mangunguna sa daigdig na ito. Sa tao pinamahala. Pero mga kapatid, nung magkasala yung tao, nawala yung kanyang kapangyarihan at autoridad sa kapamahalaan sa daigdig. Sino ngayon ang namuno at namahala sa daigdig? Yung Diyos, hindi po yung Diyos nating lumikha. Ito po. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Sino yung Diyos ng sanlibutang ito? Si Satanas. Kaya nga puno ng kaguluhan, kasamaan, katiwalian yung pong ating daigdig. Dahil ang naghahari ay Satanas. Pero pinangako ng Biblia
na isang araw si Jesus ay bababa sa lupa at maghahari ng 1,000 taon. Literal, physical, dito po sa daigdig. Pero sa ngayon, si Satanas ang naghahari. So binulag po yung kaisipan para huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. So ayaw ng dyablo na makakilala ang tao sa Diyos. Bakit? Kasi maliligtas sila. Kasi mababawasan yung kanyang kampon. Mababawasan yung madadala niya sa apoy ng impyerno. Ngayon, tayo nakakilala sa Panginoon, may tungkulin po tayo. Hindi lang para sa sarili natin, na huwag ako magkasala, na ako'y lumago sa pananampalataya. Tama yun eh. Pero hindi lang po doon para sa sarili natin. Ito po, ang tungkulin natin, para ako'y maging mabuting patutuo sa aking kapwa. Maibahagi ko yung salita ng Diyos at daan ng kaligtasan sa aking kapwa. At magamit ako sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tungkulin po lahat yan ng mananampalataya. Kabilang po tayo doon. Kaya pag hindi natin ginagawa, nagkakasala po tayo sa Diyos. Parang ganito. Sa bahay, simula sa pinakamaliit na anak, pinakamalaki, dapat may trabaho. Kapamilya ka eh. Kung wala kang ginagawa at puro ka lang pabigat, at ikaw lang pinoproblema, anong bahagi meron sa pamilya? Di ba? Sa church, family tayo. So, bawat bahagi ng pamilya, merong gawain. Kaya nga, pag binasa nyo sa 1 Corinthians chapter 12, Ephesians chapter 4, nandun po yung tinatawag na kaloob ng banal na espiritu. Bawat mananampalataya, merong partikular na kaloob na magagamit niya sa paglilingkod sa Diyos. Maging batang maliit, babae, lalaki, aral man o hindi, mayaman man o mahirap, lahat may gagawing tungkulin sa Diyos. Si Satanas at ang mga tao. Efeso 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Hindi ho mahirap unawain yung ebanghelyo, yung daan ng kaligtasan. Sadyang matigas lang ang puso ng tao dahil ayaw bumitiw, ayaw pamitawanan yung kasalanang nagbibigay sa kanila ng pansamantalang kasiyahan. Kailan lalapit ang Diyos, ang mga tao, pag mamamatay nga? May binabahaginan po si Pastor Daddy, kinikwento sa akin. Ka-classmate niya. Share niya ng gospel. Ay, hindi. Basta tayo, kanya-kanya lang tayo. Kanya-kanya lang. Nagkasakit yung anak. Sabi sa kanya, Pastor, pag-pray mo naman yung anak ko. Sabi ni Pastor, sige, pupunta ako pag-pray. Biniro ko si Pastor. Sana ka ako, sinabi mo, hindi, kanya-kanya lang. Natawa lang si Pastor. Naalala ko po yung isang kwento. Meron isang tao, mayaman, nakaupo, may tabako malaki. Pero yung lamesa niya, puno ng pera, bilang ng bilang. Tapos kumatok si Jesus. Sabi niya, tuloy, sino yan? Lumapit si Jesus. Sabi ni Jesus, anak, magsisi ka na ng kasalanan mo. Tumanggap ka na sa akin. At baguhin mo, mababago ang buhay mo. Sabi ng mayaman, Ama, hindi ko magagawa yan. Ako yung wala. At marami pa akong gagawin. Umalis si Jesus. Lumipas ang mahabang taon. Bilang-bilang naman siya ng pera niya. Dami. Kumatok. Tuloy, sino yan? Dumating si kamatayan. Hawak ang karet.
Sabi nung matandang mayaman, Wilapon yung sigarilyo niya. Hindi ko inaasahan ng aga mong pagdating. Balikan mo na lang ako, ako'y magsisisi pa. At ako'y kikilala sa Panginoon. Ayun sabi ni Satanas. Sabi ni kamatayan, aba, hindi ko magagawa yan. Ako'y abala at marami pa akong gagawin. Halika na. Pinarit na siya. Yung sinabi niya sa Panginoon, sinabi sa kanya ng diablo. Pero mga kapatid, ito nga po buhay natin. Walang katiyakan. Kalipas lang pong Sunday, 8:30 po tayo dito. Tumawag isang kaibigan ko sa San Leonardo, na yung pong isang kasamahan natin, kaibigan na pastor. Pumanaw na. 61, napaka-active, walang sakit, napakasipag. Saan kayo nakakita ng pastor na San Leonardo? May Bible study dun sa San Miguel, sa Cabiao, sa Calaba, dito sa San Antonio. 3 pa yung Bible study dito. Meron pa doon sa Pangasinan. Hindi ko pa alam kung saan yung iba pa. Lagare, walang lubay. Tapos, walang abog-abog, kinuha na siya ng Panginoon. So, sa atin, ang panahon natin, nakakalungkot. Di ba? Dahil tayo nawala. Sa Panginoon, hindi. Dahil sabi sa Bible, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Pero mga kapatid, ito po ang punto ko lang po dito, walang katiyakan yung bukas natin. Ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, yung araw ngayon, yun lang ang atin. Yung kahapon, hindi na natin mababalik. Yung bukas, hindi pa natin tiyak. Dahil hindi pa natin hawak. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Pero ang punto, anong ginagawa natin para sa Panginoon? Di ba? Kung meron pong ginagawa ang diablo para sa atin, gawin tayong abala sa maraming bagay na hindi kasali ang Diyos. Hindi kasali ang gawain ng Panginoon. Bagaman, hindi natin sinasabing masama yung ginagawa ninyo, pero pansarili yung ginagawa natin na hindi natin nagagawa yung para sa Panginoon, sayang. Sayang yung oras, sayang yung pagkakataon, sayang yung kaluluwa. Di po ba? So yun po yung punto. So pangapat po natin si Satanas at ang Kristiyano. Ito, dito na nga po, yung binanggit ko na. Hinahadlangan niya ang paglago, ang buhay at paglilingkod ng mga Kristiyano. Sa pangalawang Korinto 2:11, ang sabi po, upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Ano po ba yung salitang lalang dito? Ibig sabihin, strategy o estratehiya, pamamaraan, sistema. Ano yung mga ginagawa ni Satanas para hadlangan tayo? Alam ni Satanas, hindi niya na maaagaw yung ating kaluluwa at madadala sa langit. Pero kung magagawa ni Satanas, pipigilan niya yung paglago mo, o pipigilan niya yung paraan para maglingkod ka, kasi kung hindi ka maglilingkod, hindi ka makapag-aakay ng kaluluwa. Kung maiingganya ka niya sa mga natural na gawain sa mundo, bagamat hindi masama, hindi ka nagiging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Masaya na siya ron. Kasi hindi ka nagamit ng Diyos. Ngayon, kung ikaw naman isang Kristiyano na hindi talaga naging tapat at namuhay sa pagkakasala, ikaw pa yung ginagamit ng diablo para yung mga gusto maging Kristiyano. Sabi, bakit yun? Ganun ang ginagawa. Tayo pa yung naging dahilan ng katitisuran ng maraming mga tao para lalo maging matigas yung kanilang puso at hindi kumilala sa Panginoon Yesus. Yun po problema. Saan po tayo doon? Kaya ito po ang katotohanan. Pag hindi ka nagagamit o hindi ka nagpapagamit sa Diyos, gagamitin ka ng diablo. Yun po isang katotohanan. Kaya tandaan po natin, ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng masama. Santiago 4:17, sabi po doon, ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng katuwiran at hindi niya ito ginawa, siya'y nagkakasala. Nilikha tayo na mayroong gawain. At sa gawain na yon, doon tayo nagiging kapaki-pakinabang. Doon nagkakaroon ng kahulugan, kahalagahan yung buhay natin. Doon tayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan, kapayapaan at kagalakan po ng puso, yung tayo magamit ng Panginoon. Hindi ka ba matutuwa pagka may isang kaluluwa kang nadalo sa Panginoon tapos naging aktibo?
Tapos ang araw, naging pastor, hindi ka ba natutuwa? Na tuwing kayo magcha-church, sasabihin mo sa katabi mo, alam mo yung natuturo na yan, ako nagdala niya sa Panginoon. Di ba nakakatuwa? So wala na pong pinakamasarap na gawain na magagawa tayo at mapaghihirapan sa lupang ito, kundi makapag-akay tayo ng kalo sa Panginoon. Sabi ko nga lagi, lahat ng pinag-upunan natin, pinaghirapan natin sa mundo, hindi ho sinasabing masama. Enjoy lang natin. Pero pag tayo namatay, lahat yan iiwanan natin. Isa lang ang pwede natin paghirapan sa mundo na madadala natin sa langit, yung kaluluwa na bababahagi na natin ang salita ng Diyos. Kaya ano po ang pinakamahalaga sa lupa? Kaluluwa. Mateo 12:26, ang sabi po ay ganito. Ano ang pakikinabangin ng tao mapasa kanya man ang kayamanan ng buong sanlibutan? Ang katumbas naman ito ay pagkawala ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan sa mundo, pagsama-samahin mo, mas mahalaga pa rin yung isang kaluluwa kaysa sa lahat ng kayamanan na yan. Kasi yung kayamanan, iiwan mo lang din dito. Yung kaluluwa, madadala mo sa langit. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalaki. Panglima, si Satanas at ang sanlibutan. So pinapahalagahan ni Satanas ang bukas. Yun po mahalaga yung bukas. Kailan maglilikod? Bukas. Kailan magka-church? Bukas. Kailan ka mananalangin? Bukas. Kailan ka magbabasa ng Biblia? Bukas. Nabanggit ko na nga po yung bukas, hindi pa sa atin. Yung bukas, hindi pa tiyak. Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Yung magagawa natin ngayon, gawin na natin ngayon. Baka yung babahagi na natin ngayon, bukas na lang. Bukas, kinabukasan naman tayo. So, wala na po tayong pagkakataon. O yung kinabukasan tayo namatay. Tapos antay tayo ng antay sa langit na darating sa araw, hindi dumarating. Kasi nagpabukas pa tayo. Pinapahalaga ni Satanas ang material. Kolosas 3:2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Ibig ko sabihin ganito, pahalagahan natin yung bagay na makalangit. Nang higit sa pagpapahalaga sa mga bagay dito sa lupa. Ito po ang ibig sabihin. Hindi po sinasabing masamang magsumikap sa trabaho. Bumili ng maganda, mahaling mga gamit. Mahalaga po yan kung talagang meron tayong kapasitan. Pero yung puso po natin, dapat numero 1, nakatanyag ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, yung mga Kristiyano, maganda buhay. Pero huwag naman sanang umabot sa punto na pinagpala tayo ng Panginoon, yung pagpapala niya naging hadlang para tayo lumamig, lumayo, at magkasala sa Diyos. Pinapahalaga ni Satanas ang material. Na dati ang pinagmamalaki natin, pinapahalagahan natin, ito yung salita ng Diyos, ito yung sinasabi rito. Tapos, bandang huli, pagmamalaki natin, tingnan mo yung kotse ko, o tingnan mo tong cellphone ko, oy, bago bili yung alahas ko, tingnan mo. Iba na. Tandaan po natin, kahit sa matandang tipan, may mga matatapat na mga lingkod ng Diyos, nung bandang huli, material na lang pinagmamalaki. Kasi, dumamig na sila. Nagwagi si Satanas sa kanyang adhikain. Sinabi po dito, pinapahalaga ni Satanas ang sanlibutan, unang Juan 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nangasa sanlibutan. Kung ang sino mang ay umiibig sanlibutan, ay wala sa kaniyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan ay masamang pita ng laman, at masasamang pita ng mga mata,
at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Ano po ibig sabihin ng salitang pita ng laman, pita ng mata? Yung pong kasiyahan. Sa English, ito po yung tinatawag na lust, L-U-S-T, forbidden desire. Pinagbabawal na kasiyahan. Bakit? Kasi maglalayo sa iyo sa Diyos. Hindi po masama yung material. Hindi po masama yung pera. Ang sinasabi sa Bible, ang pag-ibig sa salapi, yun ang masama. Ang pag-ibig sa sanlibutan, yun ang masama. Ang dapat nating ibigin, sabi ng Panginoon, ito ang unang pinakamahalagang kautusan. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kaisipan mo. At ito naman ang pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun lang po inutos ng Diyos na ibigin natin. Diyos, kapwa, tayo, o sarili. Hindi material. Okay? Pero nagsabi, money is a bad master, but a perfect servant. Tagalog, yung salapi ay masamang Panginoon, pero perpektong alipin. Pag ang Panginoon natin sa buhay ay yung salapi, babagsak tayo. Pero pag natutunan nating alipinin yung salapi para sa kaluwalhatian ng Diyos, magtatagumpay tayo. So huwag tayong pasakop sa salapi, tayo sumakop sa salapi. Yun po sinasabi sa Bible. Si Satanas at ang sanlibutan. So pasinin po natin mga kapatid, sa pagbubakas po natin. Si Satanas at ang salita ng Diyos. Anong ginagawa niya? Pinag-aalinlanganan niya ang salita ng Diyos, itinatatuan niya ang salita ng Diyos, sinisira niya ang salita ng Diyos. Ano dapat natin gawin? Alamin ang salita ng Diyos. Pangalawa, si Satanas at ang himala. So marami po ngayon ng mga pananampalataya na sinasabing nasa kanila yung banal na espiritu dahil sila'y mayroong paghihimala sa kanilang gawain. Hindi ko po sinasabing ang Diyos ay hindi naghihimala. Pero ang pinakamahalaga na himala ng Diyos ay magligtas ng isang taong makasalanan at magbago ng buhay at magamit sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, si Satanas at ang tao, ang hindi Kristiyano. Nung ginagawa niya, patuloy na binubulag ito para hindi makakilala sa Panginoon. Para madala sila sa impyerno. Si Satanas ay isang talunang kaaway. At alam po ni Satanas yan. Sabi nga po sa pahayag, si Satanas ay nagtatrabaho ng dobleng sikap sapagkat alam niya yung kanyang panahon ay limitado na. Naghahanap na lang si Satanas ng damay. So para konti yung madamay, kailangan magsikilos tayo. Kung bawat isa po sa atin, sa pamilya natin kamag-anak, tiga-tigatlong kaluluwa na lang, madala natin. Kung 50 tayo, 150 yan. O isa-isa na lang, sa isang taon, 100 tayo, kung 50 tayo ngayon. Yung naakay nyo, nakapag-akay ng isang kaluluwa sa isang taon, susunod na isang taon, isang kaluluwa rin kayo. So kung 100, ilan tayo sa susunod na taon? 200. Di po ba? Hindi ho mahirap yun eh. Hindi naman imposible yun eh. Kaya lang, kailangan talaga tayo magsumikap, magtiyaga. Pastor, mahirap, ganito, ganyan. Alam ko pong mahirap. Dahil mas madali pang mag-imbita pag mayroong okasyon, mayroong kayong birthday, mayroong kayong celebration. Mas madali magpapunta pag mayroong patay. Mas madali magpapunta pagka may inuman. Pero pag sa Panginoon, mahirap. Alam ko po yan. Pero tiyagain natin. Bakit? Dahil sa kahalagahan ng kaluluwa.
Si Satanas at ang Kristiyano. So, ulitin ko po, alam ni Satanas na hindi niya na maaagaw pa ating kaluluwa sa Panginoon. Nabili na tayo ng Panginoong Hesus. Pero isa na lang magagawa niya. Hadlangan yung paglago mo para hindi ka magamit ng Panginoon. Akitin ka sa mga tukso ng sanlibutan para maraming mga tao na hindi Kristiyano na matisod sa mali natin at makasalanang pamumuhay. Gusto nating maging maligaya, maging tagumpay. Ang tunay na kaligayahan tagumpay, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Nag-aakay tayo ng kaluluwa. Naglilingkod tayo sa Diyos. Yung po tunay na tagumpay. Dahil doon ka magkakaroon ng isang kasiyahan na walang sino mang pwedeng umagaw at magnakaw dito sa iyo. Yung pera mo, pwedeng mawala. Yung kalusugan mo, pwedeng mawala. Yung kayamanan mo, pwedeng mawala. Pero yung kapayapaan at kagalakan sa puso, hindi mananakaw ni Satanas. Si Satanas at ang sanlibutan. Pinaka-epektibong ginagamit ni Satanas para pigilin ang maraming Kristiyano sa paggawa ng katuwiran ay yung kasiyahang inaalok ng sanlibutan sa atin. Kasiyahan sa material, kasiyahan sa pagkain, kasiyahan sa gadget. So kung titingnan natin, parang wala namang masama eh. Hindi naman talaga masama. Kaya lang nagiging masama, wala na tayong panahon sa Diyos. Kaya lang nagiging masama, hindi na tayo nagagamit ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng masama. Pero yung ginagawa mong pansarili, yun ang paraan ng Satanas para hindi ka magamit ng Diyos. So tandaan po natin, lahat tayo ay nilaan para sa gawain ng Panginoon. Kung ano man yung kaloob, katangian, kakayanan, kahusayan, pagpapala na mayroon kang pinagkaloob ng Diyos, ipagamit natin sa Diyos. Dahil yan po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Para magkaroon tayo ng kahulugan, kabuluhan, at kahalagahan ng buhay dito po sa mundo. So ulitin ko, lahat ng paraan gagawin ni Satanas para guluhin tayo, saktan tayo, pahirapan tayo. Pero kung tayo po ay makapit sa Panginoon, hindi po tayo bibigyan. So magpagamit po tayo sa Panginoon. Maraming salamat, tayo po lahat ay tumayo. Dumako po sa panalangin. Salamat po, Ama namin sa langit, sa inyong pagpapala. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa natutunan namin sa umagang ito. Nawa ang bawat isa sa amin ay maging alerto, maging handa sa anumang uri ng pag-atake ni Satanas na gagawin sa amin. Nawa sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, matagpuan ang aming sarili na patuloy na sumusunod, naglilingkod sa iyo upang sa anumang bagay na gawin ni Satanas para hadlagin kami ay hindi siya magwawagi. Kung kami magpapatuloy, ay wala pong sino mang pwedeng humadlang sa amin. Kung didesisyonan ng aming puso na sa anumang kaparaanan, sa bawat araw ng aming buhay, magpagamit kami sa Panginoon, maging pagpapala kami sa ibang tao, makapag-akay kami ng kaluluwa, maibahagi namin ang iyong salita, maging mabuti po ang aming patutuo, ay magiging asin at ilaw kami ng sanlibutan ito at patuloy na magagamit sa kaluwalhatian at kaharian ng Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa aming paghiwalay, mag-ingat po kayo sa amin, magabay, at patuloy po kayong maitaas, patuloy po kayong manguna sa aming puso, sa aming isip, sa aming pananalita, at sa aming pong gawain. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po. Kamayan po natin ang ating mga